Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nakatutok ang buong pwersa ng GMA News sa latest kasunod ng pamamaril dito sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Binabantayan din natin ang galaw ng Typhoon Francisco at iba pang maiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kanina lang ay dumating dito sa San Jose National High School si DepEd Secretary Sonny Angara at Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Kinausap nila mga opisyal ng eskwelahan at mga opisyal ng DepEd dito sa rehiyon. Dumating din dito ang mga opisyal ng PNP at iba pang ahensya para mabigyan ng latest report si Secretary Angara. Hanggang ngayon, pinoproseso pa ng mga kawani ng Scene of the Crime Operatives o SOCO itong pinangyarihan ng pamamaril kahapon. Habang dito sa labas ng eskwelahan, nag-aabang ang ilang estudyante at kanilang mga magulang para makapasok dito sa campus para kunin ang kanilang mga naiwang gamit. Sa kaguluhan kasi kahapon ay nagtakbuhan na lahat ng mga estudyante at naiwan ang kanilang mga bag, mga cellphone at maging mga sapatos at tsinelas. Samantala ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa bullying ang pamamaril dito sa San Jose National High School. Inimbestigahan na rin kung paano nakuha ng dalawang minor de edad ang mga baril na naka-issue sa isang gwardya at isang pulis. Narito ang aking report. Sunod-sunod na putok ng baril ang gumulantang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang mga naipit sa classroom walang nagawa kundi magtago, umalingaw-ngawang iyak at sigaw. Sadyang hindi na namin ito iparirinig dahil lubhang nakababahala. Maya-maya, tinamaan ng bala ang isang estudyanteng nasa pintuan. Pagtayo niya, duguan na ang kanyang braso. Sa labas, kita ang mga estudyanteng nagtakbuhan. Bit-bit ng lalaking ito ang isa sa mga biktima. Sa kuhang ito, kita ang pagresponde sa isa sa mga estudyante na nagtamo ng tama ng bala sa binti. Base sa investigasyon ng Tacloban City Police, dalawang estudyante na menor de edad din ang namaril. Sa hallway pa lang daw, nagpaputok na sila sa kapumasok sa classroom at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Napaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinuntirya yung mga estudyante na natamaan. Hindi pa raw nakontento, hinabol pa ng mga namaril ang ilang kaeskwelang nakatakbo. Tapos nakatakbo yung mga victim kaya hinabol nila. Kasi yung isa, lumusot na doon sa pader, exit na. Ang anak ni Jeneline Badoria, isa sa mga nasawi sa trahedya. Noong una, inakala niyang buhay ang kanyang anak na babae. Pero nang may magsabing isang estudyanteng tugma sa itsura ng kanyang anak ang kasama sa nasawi, hinanap na ito ni Jeneline sa mga ospital. Dinaaro ko gusto ko lutat to makasuhan an tagiyahad to nga mga pusil kay diri adto may ngadtit bata kunwaray kudad to nga kun hinot nagkuan hadto nga mga pusil hinot tagiyahad to nga mga pusil. Nahuli sa loob ng paaralan ang grade 9 student na 14 na taong gulang. Sa hot pursuit operation naman na aresto ang 15 taong gulang na grade 10 student. Nakuha na ng dalawa ng 9mm Glock at caliber 38 na baril. Ayon sa PNP, ang 9mm na ginamit ng 14 anyos pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis at naka-assign sa Police Regional Office 8. Subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Ang kaliber 38 naman na baril na ginamit ng 15 taong gulang na trace ng PNP na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa kung kanino mismong guard ito naka-issue. Lumabas din sa investigasyon na 40 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Bullying ang tinitingnan motibo ng pulisya sa pamamaril. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom, but as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Dahil mga menor de edad, itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga namaril. Isinailalim na sila sa questioning kasama ang kanilang mga magulang. Medyo nasa din sila, agitated din po sa nangyari sa ginawa nila. Nandito ang mga magulang, syempre po umiiyak din po kahit mga lalaki po yan, mga minors din po kasi. Dinala rin sa ospital ang dalawa para isailalim sa medical examination at paraffin test. Bago ang pamamaril, ipinost pa ng dalawa ang litratong ito sa social media habang may hawak na mga baril. Hindi malinaw kung ito rin ang mga ginamit nila. Nakausap ng GMA News ang isang ina na ang dalawang anak ay nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang dalawang minor de edad. Kwento ng kanyang anak, nakamaskara ang isa sa mga namaril.
wala namang takip ang mukha ng isa pa. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang muka. Wala pang pahayagang paaralan. Ayon sa PNP, kasama sa iimbestigahan ay kung may nagawa ba ang school authorities dahil dati na palang nagpo-post sa social media ng mga violenteng video at video ng pagpapaputok ng baril ang isa sa mga namaril. Ito ay very obviously red flags. So if you if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Ang Department of Education lubos daw na nababahala sa nangyari na kinukonsidera nilang high alert situation. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pulisya at school authorities para siguruhing ligtas ang school premises. Bilang tugon sa emotional toll ng trahedya, nakikipag-usap na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay ng medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong estudyante at personnel. Ayon naman sa DSWD, nagbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang kanilang mga social workers sa mga naapektuhan. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Hahayaan daw ng DOJ ang law enforcement agencies at prosecutors na kompletuhin ang kanilang investigasyon bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon. Iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ng Pangulo ang nangyari. Pinasisiguro rin daw ng Pangulo ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News. Matapos yung nangyaring pamamaril kahapon ay nagsasagawa ngayon ng blessing ang isang pari dito sa may compound ng San Jose National High School. Umiikot sila ngayon dito sa lugar kung saan nangyari yung pamamaril. Kararating lang nila actually nung mataunan natin na umiikot sila ngayon dito para i-bless nga itong campus. At sa punto ito, kausapin natin si Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy. Magandang umaga po sa inyo. Unang-una po siguro establish natin, ilan po ba talaga yung sugatan dito sa nangyaring insidente? 3 po yung patay, ilan po yung nasugatan? For the record po, si Rafi, we have at least 15 firearm-related injury. At may 5 po tayo, 9 firearm-related injury. Okay. So ito po yung mga natumba, nagasgasan. Hyperventilation, yun na po. Yung po nasa mga ospital, kumusta po sila? Stable naman po yung kanilang kondisyon? So far, stable condition naman po. Including doon sa recorded na naka-ICU kahapon at stable na daw po siya. So far, ano po yung takbo ng inyong investigasyon? Paano po nakapasok yung baril dito? At ano ba talaga yung plano ng 2 estudyante as per your initial investigation? Ayon po sa ating pag-imbestiga, initially, mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. Yun ang nakukuha natin na information. 2 po yung baril na ginamit dito, yung isang revolver at isang Glock 9. Ilan po yung pumutok dun sa revolver? Ayon po sa ating pag-imbestiga din, we only recorded 1 bullet fired doon sa revolver. Yung sa the rest, base sa na-recover natin ng mga shells, empty shells, 9mm po galing yung cartridges. Bago lang po kasi narinig itong nabanggit nyo kanina na mananakot lang initially, yung pananakot yung gusto nilang gawin. So yung nagpaputok na revolver from there, namaril na yung may hawak ng 9mm papunta sa mga estudyante. Ganun ho ba nangyari? Opo. At ito pa, idagdag ko lang po, may targeted daw di umano itong 2. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok.
Ilang rooms po, bale, at ilang buildings yung pinasok po nitong dalawang suspect? Napapansin nyo, dalawang separate buildings po ito, single story. I think may walo yata na classroom ito, lahat-lahat. Doon sila sa alley dumadaan while shooting. So kada kwarto po na pinupuntahan nila, pinapasok nila, nagpapaputok sila? Opo, from the window. Hindi sila, I think doon sa dolong room lang medyo may pinasok yung isang triggerman. So yung tatlong namatay po, hindi po silang target dun sa pamamaril? Yun po ang lumalabas sa ating investigasyon. Hindi po sila ang target. Confirm ko lamang po, kasi may mga lumalabas kahapon na 4 yung naging casualty. Talagang tatlo lang po yung patay as per your record. Tamang-tama sir. Salamat sa tanong mo. We only recorded at least 3 casualty po, hindi po 4. May rumors ko kasi kahapon na lumalabas na 4, kaya pati kami napalundag. But as per verification, buhay po yung nasa ICU. At stable na po yung kanyang condition ngayon? Yes po, sa awa ng Diyos, stable condition na po siya. Mapunta naman po tayo dun sa baril, lalo na dun sa police officer. Ano pong kwento sa inyo? Nakausap nyo yung mismong police officer. Ano pong sabi niya sa inyo tungkol sa paano nakuha nung kanyang pamangkin yung kanyang baril? Ayon po sa aming pag-uusap kahapon, allegedly dumaan po sa bintana yung pamangkin niya doon sa bahay na tinitirhan niya at siguro may access doon sa kwarto kaya nakuha yung firearm. Kailan niya po nakuha yung firearm? Hawak na ba niya na matagal or kakukuha lang niya nung umaga na mangyari yung incident? Hindi ako sure si Rafa, but I presume yung araw na yon niya nakuha. Opo. Pero may indication po na planado na nila itong gagawin nila dito sa loob ng eskwelahan as per conversations. Allegedly, mga text message. Meron ho ba kayong ganong nakuhang evidence din? Yes po, base din po sa pag-interview ng mga investigators natin, talagang napagplanuhan as early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Kumusta po yung mental state ng dalawa nung nakausap po ninyo? Although of course expert ang magsasabi nito, pero maayos naman po ba sila nakakausap after nung incident? I am not really in the position to judge, but hintayin na lang po natin yung result ng neuropsychiatric evaluation po, si Rafi. At ngayon nasa kaninong custody na po yung dalawa? Nasa DSWD and at the same time sa PNP po dahil ongoing pa rin yung interviews po sa kanila. Ano po mangyayari dun sa police officer na pinagkunan ng baril nitong isa sa mga suspect? Currently nasa preventive custody siya, at the same time restricted po siya at part po siya sa iniimbestigahan, and for sure she will face administrative investigations or sanctions. At yung isang baril naman apparently galing sa isa o nakarehistro sa isang security agency, natukoy na po ba kung kanino sino nagmamay-ari ng baril? It was found out na naka-issue po ito sa Cebu-based na security agency at nag-match po yung na-recover natin na revolver di umano doon sa 15 years old na bata. Kaya ito yung subject for investigation ng RCSO po natin. Ang isa sa mga tanong po, paano na ipasok yung baril dito sa campus ng eskwelahan? Surreptitiously, hindi sila sabay pumasok dito sa compound. Paisa-isa. Kaya siguro nalingat lang yung security natin. Yun, naisahan yung guard. At nasa backpack at nasa waist bag ho ba yung mga baril? Yun yung lumalabas? Opo sir. Yun, nasa sling bag and backpack. Ano pong mangyayari ngayon dito sa mga estudyanteng narito sa labas kasi gusto na nilang pumasok? Gaano po kaya tagal mapoproseso itong crime scene? Hopefully matatapos na ng processing ng suko po natin itong araw na to. At para ma-recover naman ng mga magulang yung mga properties or belongings ng mga estudyante natin. 40 na basyo po yung inyong nabilang, so ganun kadami yung ipinutok nitong suspect. Ganun kadami yung kanyang dalang bala nung time na yon?
Actually, ano lang ito more or less 40. Kaya kanina, nung nandun ako mismo, nakarecover pa ako ng isang live bullet Kaya kailangan naming ibangga yung report ng SOCO at yung submission ng investigator natin para makabigay po tayo ng very accurate na information po as to the recovery ng shells or bala. Kanina po si Mayor Romualdez nanawagan kasi ang daming speculation dito sa nangyari, ang daming mga haka-haka, maraming misinformation na lumabas katulad nung may namatay na isa pa kahapon. Nasa inyo pong pagkakataon na manawagan po sana tayo sa mga taong nag-aabang dito sa balitang ito. Sa mga kababayan natin dito sa Region 8 at sa buong Pilipinas na rin, please rely only on the press releases issued by the PNP and the legitimate news outlets para maiwasan po natin yung misinformation. Habol ko lamang po, gaano ka-influential yung mga napapanood nitong mga suspect online? At meron ho bang gambling involved or meron bang mga online platforms involved na inyong iniimbestigahan? Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Gabayan po natin yung ating mga anak, kausapin natin kasi kailangan nila. With the advent of the technology nowadays, hindi natin pwedeng very loss yung pag-supervise ng mga bata ngayon. So marami na pong red flags dito sa dalawang ito even before this incident. So far, Sir Rafi, hanggang dito lang po yung nagagadir natin na information. But kagabi or actually kaninang alas 2 ng madaling araw, nagpatawag po tayo ng case conference para once and for all maging plansyado ang lahat. At hindi lang po tayo mag-focus sa investigation, pati yung pag-profiling ng mga magulang, kapitbahay, kamag-anak, kukunin po natin kasi kailangan natin i-share sa public bakit nagkaganito itong mga batang ito. Finally po, mensahe nyo lang sa mga magulang ng mga namatay at injured dito sa nangyaring insidente kahapon. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga magulang at kamag-anak ng mga biktima. Nandito ang inyong PNP, may nangyari, for how many minutes, rumisponde po kami. And eventually, nahuli po natin yung mga akusado. Hindi po tayo nagiging kampante doon sa paghuhuli lang. Tuloy-tuloy at hindi po kami mapapagod dito sa Region 8 na gampanan ang aming tungkulin. Because isa sa mandato ko dito bilang Regional Director, every flag raising ceremony, required ko po pala ang mga police ko sa mga stations na mag-join or mag-onboard every flag raising. Kaso dahil kukunti lang din yung nakadeploy sa station, umiikot yung participation namin sa mga police station. In that way, magiging malapit po kami sa mga bata at sa mga teachers na rin po. At dahil sa nangyari, paigtingin nyo po ito. Mas lalo nating paigtingin, i-organize natin yung security, we will conduct security survey and inspection. Nang sa ganon, open yung communication between the PNP and the faculties and the school administrations po. Maraming salamat po sa impormasyong ibinigay nyo sa amin. So, yan ang latest mga kapuso na talagang pananakot initially yung lumalabas sa kanilang investigasyon pero marami pa nga na kailangang impormasyong malaman tayo mula dito sa nangyaring insidente kahapon. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. Humina na bilang typhoon ang bagyong Francisco habang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, epekto po yan ng unfavorable environmental conditions habang tumatawid ang bagyo sa Philippine Sea. Tuyo raw ang hangin sa hilaga ng bagyo kaya wala itong naiipong lakas. Sa ngayon, nagdudulot pa rin ang bagyong Francisco ng masungit na panahon sa extreme northern Luzon. Nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa Batanes at sa northeastern Cagayan, kasama po ang eastern portion ng Babuyan Islands. Namataan ng bagyong Francisco, halos 400 kilometro silangan ng Apari, Cagayan.
Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes at patuloy na hinahatak ng Bagyong Francisco ang hanging habagat na siyang nagpapaulan pa rin po sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mas makakaasa muli sa maayos sa panahon ngayong Martes tayo rito sa Metro Manila at sa ilan pang panig ng Northern at Central Luzon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ayon sa Pag-asa, posible ang pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Isa ng tropical storm ang binabantayang low pressure area sa labas ng PAR. Namataan po yan ng mahigit 2,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Nananatili ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Tumatawid sa kalsada ang mga mag-aaral na yan sa Santa Barbara, Iloilo nang sumulpot ang isang lalaking estudyante at sinapak ang isa sa mga tumatawid. Natumba ang sinuntok na grade 9 student habang tumakas naman ang nanuntok sa kanya. Nagtamo ng sugat malapit sa bibig ang biktima dahil sa suntok ng kamag-aral na may gamit na brass knuckles. Nasugatan din siya sa ulo dahil sa pagbagsak. Nang humarap sa barangay, ang 17 anyos na estudyanteng nanuntok, sinabi niyang inutusan lang siya ng kapwa mag-aaral na binuli umano ng biktima. Ayon naman sa biktima, may nakaaway siya noon pero gumanti lang daw siya. Naipagbigay alam na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang insidente. Wala pang opisyal na pahayag ang paaralan kung saan nag-aaral ang mga estudyante. Dahil po sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, isinusulong ng isang senador na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 years old mula po sa kasalukuyang 15 years old. Pinarerepaso naman ng Philippine National Police ang security protocols sa mga paaralan. Balitang hatid ni Maris Umali. Kasunod ng walang habas na pamamaril ng 2 menor de edad na estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, isa sa mga lumulutang na tanong, paano naipasok ang baril sa loob ng paaralan? Yung pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So we are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Wala bang security guards sa paaralan noong mga oras na yon? We will need to verify that information po kung meron pong security guard on duty or meron silang nakapag-hire po sila ng security guard. Nabubuhay muli ang usapin ng school security dahil din sa iba pang insidente ng karahasan na nangyari sa loob ng campus. Noong nakaraang Martes, 7 grade 5 student ang sugatan nang magwasiwas ng kutsilyo ang 14 anyos na grade 8 student sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite. Isinasantabi na ang anggulong bullying o away sa pagitan ng mga estudyante, lalo't di kilala ng mga ito ang 14 anyos na transferee. Initially, it was found that, although not yet confirmed, it was found that the suspect or the person of interest was suffering from some depressive condition. Ano't ano pa man isinasa ilalim na raw ang nasabing individual sa psychosocial support gayon din sa guidance counseling. Biyernes naman ang saksakin ng 18 anyos na estudyante ng kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Bago ang pananaksak, nagkasuntukan ng 2 estudyante na dati nang may alitan. Meron pong patalim na binunot na nakatago sa kanyang sapatos at yun po, nasaksak niya na nga po yung pong estudyante na kaaway niya. Arestado ang 18 anyos ding nanaksak. Ang biktima inoperahan at nakauwi na sa bahay. Ang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate. So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Nakatakdang magdaos ang paaralan ng psychosocial services para sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga nakasaksi sa insidente. Patuloy ang koordinasyon sa paaralan ng PNP at pagpapatrolya sa paligid ng paaralan. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-beef up po tayo ng ating police personnel para makatulong po sa security.
Iniutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na makipagtulungan sa mga local DepEd office para pag-aralan ang mga ginagawang security protocol. Kabilang dito ang pagbabantay sa mga pasukan at labasan para matiyak na walang naipapasok na ipinagbabawal na gamit. We understand that there is not enough budget for sa lahat po ng naiisip natin ng mga x-ray, yung mga metal detectors, yung hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives. Some of which are yung closer coordination with the barangays. Maybe the barangay tanods can help them in filtering yung mga pumapasok. Isa pang nauungkat na usapin ang minimum age of criminal responsibility lalo't mga menor de edad ang nasangkot sa mga insidente ng karahasan. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, exempted mula sa kriminal na pananagutan ang mga menor de edad na 15 taong gulang pababa. Ngunit maaari silang isailalim sa intervention. Ang mga lampas 15 pero wala pang 18 taong gulang, exempted din sa criminal liability, maliban kung natukoy na meron siyang discernment. Ibig sabihin, sa panahong ginawa ang pagkakamali, may kapasidad na maintindihan ang pagkakaiba ng tama at mali at ang mga kahihinat na nito. Pero hindi raw porket exempted sa criminal liability ay exempted na rin sila sa civil liability o pagbabayad ng danyo sa biktima. Dati nang may inihaing mga panukala para ibaba ang edad ng criminal responsibility. Isa rito ang inihain ni Senador Robin Padilla na nanawagan ng special session para ibaba ito sa edad na 10. Ayon naman sa isa sa mga may akda ng RA 10630 na si Senador Kiko Pangilinan, kailangan ng agaran at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Sa ilalim din aniya ng batas, may pananagutan ang mga magulang kung naging pabaya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Nakipagpulong si Education Secretary Sani Angara at Tacloban City Mayor dito sa mga opisyal ng eskwelahan matapos ang pamamaril dito sa San Jose National High School. Hiling ni Angara dagdag na police visibility sa mga paaralan. Kwento sa kanya ng mga guro roon, nauudlot ang anilang mga masamang plano ng mga kabataan kapag may nakikita silang pulis sa lugar. Sabi ni Angara, hindi pa klaro kung ano ang motibo sa pamamaril, pero tingin niya ay pinagplanuhan ito. Sabi naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, limitado lang ang kanilang kayang gawin kaya dapat matutukan ng mga magulang ang kanilang mga anak. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. If you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may 2 security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Ikatlong araw na ng pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Update po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tony. Nagpapatuloy nga ngayon yung isinasagawang pre-trial conference na dinaluhan po ito ng prosecution and defense team. Magpapatuloy daw ang pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 at 2 ng impeachment. Articles of impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 1 ay kaugnay sa umunay maling paggamit ng confidential funds ng bise at ang Article 2 ay kaugnay sa umunay hindi niya pagsasabi ng totoo sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay lead prosecutor, Representative Jervy Luistro, maayos naman daw ang naging takbo kahapon at wala daw girian na magkabilang panig. Umaasa daw ang magkabilang panig na matatapos agad ang pre-trial conference at nais daw nila na maging smooth ito at sa araw na ito daw ay nakita nila na maayos naman ang takbo. Nauna pong napaulat na posibleng umabot sa Webes yung pre-trial conference pero sabi nila layunin nila na mapaaga pa ito. Ang realidad daw kasi, sabi ni Luistro, ay napakaraming dokumento na kailangang tatakan bilang ebidensya. Proposal daw niya ay kung meron parehong document, ang magkabilang panig ay markahan ito bilang common document pero tumanggi raw dito.
ang depensa. Sabi naman po ni Attorney Michael Powa, ang abogado po ni Vice President Sara Duterte, ay yung proposal po ni Luistro ay bagamat ginagawa naman daw ito para sa kanila ay nais nilang ma-secure yung sarili nilang document. Kaya hindi sila pumayag dito. Kaugnay naman po sa request o hiling ng prosecution na specify ng depensa kung bakit nila inilista yung mga witnesses ng prosecution ay nakabilang din po raw sa listahan ng witnesses ng depensa at nais po ng prosecution na specify nila kung bakit ganoon. Pero sabi po ni Powa ay hindi naman daw tamang tawagin ito na mirroring o panggagaya ng mga witness, pero ito raw ay kanilang sariling hakbang at hindi na raw sila magpapaliwanag dito kundi hiintayin na lamang nila kung formal na irereklamo ito ng prosecution tsaka sila sasagot. So Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy po yan at nakita natin kanina, no Connie, na may pinasok sila ng mga ilang kahon ng dokumento at yan nga po raw ay tinatatakan o minamarkahan pa rin hanggang ngayon. Yan po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hinigpitan ng seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga insidente ng karahasan. Gaya na lang sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Sa entrance, pinapabuksan ang bag ng mga estudyante para inspeksyonin. Gumamit ng handheld metal detector ang mga security guard. Aminado ang pamunuan ng eskwelahan na kulang ang kanilang mga gwardya lalo't mahigit 15,000 ang kanilang estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. Kaya ang Batasan Police naglagay ng Police Assistance Desk sa labas ng paaralan na maaaring lapitan ng mga estudyante. Katuwang nila sa pagbibigay seguridad ang mga taga-barangay. Nagdagdag na rin ng nagbabantay na pulis doon. Tuesday latest! Wagi ang ilang kapuso at sparkle artist sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Kinilala bilang Best Actress in the TV series si Sparkle star Angel Guardian para sa kanyang role as Sangre Dea sa hit kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Hopefully, ito raw ang first of many Best Actress Awards na matatanggap niya sa kanyang career. Isa sa mga nag-congratulate kay Angel, si OG Sangre Amihan, Iza Calzado. Kinilala rin as Best Actress in the TV series si Kamao star Katrina Halili para sa kanyang pagganap na Emma sa Mommy Dearest. Itinanghal namang Best Supporting Actress in a TV series ang seasoned actress na si Rio Locsin para sa The Master Cutter. Salamat po sa pagkilala sa trabahong ginagawa ko pa rin ngayon, The Master Cutter. At binabahagi ko po ang karangalan nito sa lahat ng kasama ko. Sobrang happy po ako na na-recognize po nila or 'di ba may nakapansin ng ating acting, ng ating talent. So Mommy Dearest, ito po yung first Best Actress Award ko. Dinededicate ko din to sa mga tao na naka-appreciate at nagmahal kay Dea. Kahit na isang buwan, mahigit na rin kami na hindi nag-i-air, nakakatuwa na na-recognize pa din ako. Nakakataba ng puso. Tuloy ang pagdating ng mga gustong makiramay sa namayapang student athlete na si Rene Baterbonia. At mula po sa Agusan del Sur, may ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, huling araw na nga ng burol ni Rene Baterbonia dito sa Talacogon sa Agusan del Sur. Kahit tirik ang araw, hindi yan alintana ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Baterbonia. Mahaba ang pila papasok sa Talacogon Evacuation Center kung saan nakaburol ang kanyang labi. Mag-alas 8 ng umaga ng temporaryong ihinto ang public viewing para sa paghahanda sa loob at pag-aayos na rin sa labi ng basketballista. Bukas ng umaga, ililibing na si Baterbonia. Marami sa mga nakikiramay ay galing pa sa malalayong lugar sa Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula at hindi raw personal nakakilala ang pamilya Baterbonia. May mga Bobet merchandise sa burol gaya ng t-shirt na may perma ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang public viewing at ihihinto ito mamayang hating gabi para na rin sa paghahanda sa libing bukas ng umaga. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV.
Nagpunta ang PNP CIDG sa beach resort sa Dipakulaw, Aurora kung saan isinagawa ang team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team at nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, bandang alas 4:30 kanina madaling araw nang magsimula nga ang walkthrough at ocular inspection at kasama dyan ang mga tauhan ng CIDG Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa reconstruction o reenactment, layunin ng mga investigador na masuri ang aktual na kondisyon ng dagat noong oras ng insidente, kabilang ang lakas ng alon at iba pang factors na maaaring nakaapekto. Kasama rin sa mga tinitignan ng pagsukat sa distansya ng tuyong bahagi ng dalampasigan hanggang sa linya ng tubig upang matukoy ang mga kondisyon ng high tide ng mga ganapang insidente. Tinutukoy rin ng mga investigador ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ng mga biktima sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha sa CCTV, mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi. Susukatin din ng mga otoridad ang distansya ng mga biktima mula sa pampang at ang eksaktong lalim ng tubig. Gumamit ang mga investigador ng sonar o sound navigation and ranging upang ma-map out ang topografiya sa ilalim ng dagat at matukoy ang mga sukat ng lalim sa lugar. Ginamit din ang 3D scanner upang makakuha ng mas tamang spatial data ng dalampasigan at ng pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa rin ang mga investigador ng masusing safety audit upang i-verify kung may sapat na mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Mahigpit ang paglalabas ng impormasyon at naglabas ng gag order ang CIDG sa MDRRMO pati sa resort owner para raw hindi ma-preempt ang investigasyon. Kung inaasahan matatapos ang investigasyon ng CIDG ngayong linggo at nakatakda na mga isumite ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice hanggang sa susunod na linggo sa Lunes eksakto. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. At yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Tacloban City, Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.